security po niya ay ginagastusan ng Office of the Vice President tuwing siya ay umaalis ng bansa. Take note mga kaibigan na taxpayers' money ang ginagastos tuwing siya ay pumupunta, nag-world tour, pupunta sa ibang bansa, sinisiraan ng gobyerno, sinisiraan ng Pangulo, sinisiraan ng turismo, sinisiraan ng mga Pilipino. Siya po mga kaibigan, gumagastos siya ng pondo, taxpayers' money, para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Na umaalis siya, nag-world tour sa iba-ibang mga bansa, pagkatapos sinisiraan yung bansa natin, pagkatapos taxes natin ang ginagamit. Ang galing mga kaibigan, ano? Saan ka nakakita ng ganun? Only in the Philippines, mga kaibigan. Dahil sa sobrang demokrasya natin dito, sa sobrang demokrasya ng ating bansa, ay sinisiraan ng Vice President ang ating bansa, ang gobyerno, si PBBM, at gamit pa ang taxpayers' money. Mga kaibigan, no? Tayo ang nagbabayad ng kanyang mga security, ng kanyang mga bodyguards. Nasabi ko nga, napaka-unfair naman, no, mga kaibigan. Habang tayo dito sa Pilipinas ay may mga kinakaharap na mga problema, ang Vice Presidente ay nag-world tour gamit ang buwis ng taong bayan para siya ay protektahan. Security po niya, tayo po ang gumagastos. Oo, sasabihin niya siya ang gumagastos para sa sarili niya. Pero para sa kanyang mga security, mga kaibigan, ang gumagastos ay ang taong bayan. E di wala din. Tayo pa rin ang gumastos, di ba? So, niloloko lang tayo mga kababayan, ginigisa lang tayo sa sarili nating mantika, di ba? Yan po ang totoo, no? So, okay. Ginisa lang talaga tayo, mga kaibigan, sa sarili nating mantika. That's the truth. So, ito pa mga kaibigan, no? The proof of the speakership in the actual work. Ano ba yan? Ang tunay na speaker ay hindi lang mahusay magsalita, kundi mahusay sa gawa. At kung may prueba, ang 19th Congress is the proof. No? Speaker Martin Romualdez is the best man for the job, not because he says it, but because we've seen it. So, kita natin mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, hindi po siya masalita. Man of few words, no? Siya po yung man of few words na sinasabi na konti lang yung sinasabi, pero pag nagsalita, may laman. Kaunti lang yung sinasabi, pero pag nagsalita, talagang grabe, talagang may sense, kumbaga. Hindi po katulad kay Sara Duterte na masalita, pero mas maraming basura sa kanyang mga sinasabi. Masalita, madaldal, pero wala kang makukuhang maganda. Talagang basura, no? So yan po. Unlike po kay Speaker Martin Romualdez, hindi nga po siya comparable eh. Hindi natin dapat ikumpara sa Vice Presidente dahil walang-wala si Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez. Kasi si Speaker Martin Romualdez po ay napakagaling, no? Napakagaling na speaker, napakagaling na abogado, talagang napakagaling na public servant, no? So, ito po mga kaibigan, no? Actual performance na nangyari under the leadership of Speaker Martin Romualdez, no? Led to the uncovering of illegal POGOs. Dahil po, no, sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez yan, na-uncover yung mga POGO, operasyon ng POGO, at totally ban na po yung mga operasyon ng POGO. Narcotic links, and even EJK abuses na hindi natin inasahan. Hindi natin inaasahan na Kongreso mismo ang makakatuklas. Tingnan nyo yan, Yan po mga kaibigan ang mga achievements ng ating Speaker Martin Romualdez. Quintacom, expose all rice cartels. Lahat ng dahilan kung bakit tumaas ang presyo ng mga bilihin, alam natin kung gaano kalalim ang ugat ng problema, in this Congress confronted it head-on, mga kaibigan. Ang nagpasimuno ng Quintacom, ng pagbuwag sa mga rice cartel, Speaker Martin Romualdez din, di ba? Ginawa ni Speaker, pinuntahan yung mga bodega, no? Kung nasaan yung mga tinatago, no? Hinuhoard na mga bigas, pinuntahan. At pagkatapos, mga kaibigan, report niya yan kay PBBM. Ang ginawa naman ni PBBM ay kinuha yung mga bigas at pinamigay yung mga sakong bigas
sa mga mamamayan na Pilipino, sa mga kababayan natin na mga mahihirap. Pinamimigay lahat, no, ni PBBM yung mga sako-sakong bigas na hinuhoard ng mga rice smuggling. So, si Speaker Martin Romualdez po ang nagpaumpisa niyan, mga kaibigan, ha? So, ito pa, 20 pesos rice agenda, hindi lang sinuportahan ng HOR ang mithiin ni PBBM para sa mababang presyo ng bigas, ipinaglaban pa. So, hindi lang suporta ang ginawa ni Speaker, kundi ipinaglaban pa niya, no? Pinaglaban niya ito sa loob ng Kongreso na gawing abot kaya at talagang masustain ang 20 pesos na bigas. So, achievements din po yan ng ating Speaker Martin Romualdez. Ano pa? So, si Speaker Martin Romualdez din po nagkapag-solve ng onion price. Natatandaan nyo yung presyo ng onion, ng sibuyas, napakamahal. So si Speaker Martin Romualdez din po ang talaga nag-initiate nyo, no? Crisis, remember that ridiculous 600 per kilo that ended because someone in Congress actually cared. Dahil po kay Speaker Martin Romualdez, kanya pong pinuntahan, no? Yung mga nag-hoard, no? Yung mga onion cartel na yan at kanya po talagang pinakasuhan, mga kaibigan, at gumawa ng mga legislative na mga bills, mga kaibigan, para po magkaroon talaga ng matinding kaso itong mga nag-hoard, itong mga onion cartel na smugglers na ito, mga kaibigan. At kita nyo, ang onion na yun, napakamura po ng sibuyas. Speaker Martin Romualdez po ang dahilan kung bakit po nagkaganon, di ba? Ang galing po ng ating Speaker Martin Romualdez. Hindi po siya masalita, hindi po siya dumadakdak, pero gumagawa. Yan po ang ating Speaker Martin Romualdez. Hindi po ninyo mapagkakaila ang mga nagawa ni Speaker Martin Romualdez, di ba? Ano pa, mga kaibigan, dahil po dyan, no? So, transparency record from open BICAM to direct CSO involvement sa budget process. Si Speaker Martin Romualdez din po ang unang-unang nanawagan na open BICAM. Alam niyo man po sa BICAM, di ba? Ang nasusunod sa BICAM, mga senador. Hindi naman po Congress eh. Ang BICAM po kasi, ang nandyan ay ang ilang mga kongresista at ilang mga senador. Pero ang nasusunod po sa BICAM ay ang senador. Mga senador po, sina Chis Escudero, sina Grace po, sila po ang nasusunod dyan, hindi po ang Kongreso. So ang nangyari po, mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez ang nanawagan, open BICAM, kailangan wag ng closed door. Kasi sa napakahabang panahon, ito pong Senate ay ginawa po nilang closed door. Itong BICAM, ginawa po nilang closed door. So, ito naman pong Congress, Speaker Martin Romualdez, ay hindi po siya pumayag na closed door na lang palagi. Siya po ang nagpasimula na nawagan na gawing open ang BICAM at lahat po ay pwedeng mag-participate. May mga media at merong mga iba-ibang mga grupo, no, na pwedeng mag-question dito sa pag-budget, no? So si Speaker din po 'yon. Kaya nagkaroon ng open BICAM, no? So kung titingnan po natin, mga kaibigan, ang dami pong nagawa ng ating Speaker, no? Kaya naman nakita po ng mamamayang Pilipino na ang ayos-ayos naman talaga ng Kongreso sa panahon ni Speaker Martin Romualdez. Pero syempre, hindi naman natin may alis na sa bawat ahensya may bulok. Sa bawat ahensya may mga iilan na mga bulok. Sa Senado may bulok din. Sa ibang mga ahensya may bulok din. Ganun naman talaga, mga kaibigan. So anong dapat gawin? Yung mga bulok sa Kongreso, sila ang dapat na maalis at sila ang dapat na maimbestigahan, di ba? Katulad na lang ngayon ng pagsasangkot kay Saldico. So naniniwala ako na si Saldico ay dapat talagang humarap
sa Kongreso para malaman talaga, no, kung ano ba talaga yung mga sinasabi na tungkol sa mga katiwalian na ginawa niya sa mga flood control, dapat talaga siyang humarap sa Kongreso. And take note mga kaibigan di ba si Speaker Martin Romualdez dinadamay din ng mga diskaya. At take note, ready. Ang sabi po ni Speaker Martin Romualdez, ready siya na humarap sa kahit anong investigasyon kung siya ay ipapatawag. Diba? Yun po mga kaibigan, ready po si Speaker Martin Romualdez na humarap kung siya ay ipapatawag. Make sense? Yan. So ano pa mga kababayan? Yan. Eto pa. Okay. Survey numbers mga kaibigan, no? That speaks 55% in 2024 to a record high, 57% in 2025, the highest in House of Representative history. So ngayon lang po nangyari mga kaibigan na ang House of Representative ay grabe, tumaas po mga kaibigan ang tiwala ng taong bayan. May nakakausap po ako ng mga kababayan, marami po ako nakakausap ng mga kababayan natin na nagsasabi na mas nagtitiwala sila ngayon sa Kongreso. Mas maganda daw ang mga hearing na ginagawa sa Congress kasi nakikita nila na mas reliable. Kasi nga naman sa panahon nga naman ni Marcoleta, nakita natin moro-moro, di ba? Pero ngayon, tingnan na lang natin kasi iba na si Senator Ping Lacson na So tingnan natin ngayon, mukhang mas maayos kasi magaling po si Senator Ping Lacson mag-imbestiga, no? So, ang sabi nga po ni Senator Tito Soto, no, SP Tito Soto, first time in the history of the Philippines na naungusan ng Kongreso ang Senate. Kasi madalas daw po, ang Senate ang nangunguna. Pero sa panahon po ni Chis Escudero, ang baba po ng rating ng Senate. Talagang sumadsad ang Senado sa panahon ni Chis Escudero. At si Speaker Martin Romualdez naman, ang Kongreso sa kanyang pamumuno tumaas. Hanggang ngayon ay nanatiling mas mataas kaysa sa Senado. Kasi nakikita na po ng mamamayang Pilipino na talagang may ginagawa si Speaker Martin Romualdez. Diba? So, ano pa? Yung mga DDS trolls, no? And Sara Duterte Fans Club are back, are back to it, na parang broken record trying to downplay the current leadership because wala silang sariling maipakitang legacy. Yun po mga kaibigan, no? Kaya naninira na lang po ang mga DDS at si Sara Duterte, puro paninira. Mga kaibigan, meron nga pong nagsabi na isang political analyst, makikita mo ang isang politiko na walang achievements. Kasi, ang gagawin niyan, puro paninira. Kasi wala siyang masabing maganda na nagawa niya Wala siyang maipagmalaki na nagawa niya. Kaya ang gagawin na lang niya ay puro paninira. Exactly, ganyan po ang ginagawa ng Vice President Sara Duterte. Sinisiraan si PBBM, sinisiraan si Speaker Martin Romualdez. Wala po kasi siyang masabi na maganda na tungkol sa sarili niya. Wala po siyang magandang masabi na meron siyang achievements, meron siyang maipagmamalaki. As in, wala. Kaya ang ginagawa na lang po niya ay paninira sa ating Pangulo at kay Speaker Martin Romualdez. Pero tingnan mo, si Speaker Martin, tingnan mo si PBBM nakafocus sa kanilang trabaho, nagdi-deliver. Sabi ko nga sa inyo kanina, habang sinisiraan si PBBM, nandun, nagdi-deliver ng libo-libong housing unit doon sa mga affected ng PNR, no, yung paggawa ng PNR ng train, nagdi-deliver, namigay ng mga housing unit sa mga kababayan natin na nakatira sa squatter. Habang sinisiraan ng mga DDS at ni Sara Duterte, si PBBM, nandun si PBBM, mga kaibigan, doon namimigay ng mga pera, namimigay ng assistance
at nandoon chine-check yung mga hospital para sa zero balance billing, no? So si PBBM po focus sa kanyang trabaho. Si Speaker Martin Romualdez focus sa kanilang trabaho. Wala silang panahon sa paninirang puri. Yan po ang politiko na dapat ay nananatili sa ating bansa. Yung mga politiko na walang panahon sa paninirang puri, kundi nakafocus sa trabaho. Yan po si Speaker Martin Romualdez at yan po si PBBM ang dapat na namumuno sa ating bansa, no mga kaibigan. So nakikita po yan guys no, ng mga kababayan natin, hindi na po magpapaloko ang mga kababayan natin sa mga DDS, sa mga Duterte. Dahil kahit anong gawin nilang paninira, pagpapabagsak sa ating Pangulo, kay Speaker Martin Romualdez, nananatili po mga kaibigan ang suporta ng mga kababayan natin kay Speaker Martin Romualdez dahil nakikita po nila na talagang eto ang totoo na nagtatrabaho. Make sense mga kababayan? Make sense? Diba? Sabi ko na sa inyo no? So habang ang iba ay puro forma, si Speaker Martin ay may performance. Habang ang ilan ay abala sa intriga at paninira, si Speaker Romualdez ay abala sa trabaho, no? So yan po mga kaibigan, no? So sa panahon po ni Speaker Martin Romualdez, ang lahat po ng mga pangailangan no, ng mga Pilipino ay natutupad, no? Dahil po yan, mga kababayan, sa galing ng ating Kongreso. Kita nyo mga kaibigan, first time in the history of the Philippines na yung ating mga senior citizens, yung ating mga PWD, yung ating mga estudyante, 50% na ang kanilang discount sa mga train ng LRT at ng MRT. Ngayon lang nangyari yan. At napakalaki niyan, sino-shoulder yan ng gobyerno natin. Yung mga porsyento na kailangang is-shoulder. Pero dati 20% lang, ngayon 50% na. Pagkatapos ng pag 20 pesos na bigas. My God! So dito mo talaga makikita na ang Pangulo natin ay hindi corrupt kasi lahat talaga ay napupunta para sa serbisyo ng mamamayang Pilipino. Kabi-kabilang pagdi-deliver ng mga housing unit sa mga kababayan natin. Kabi-kabilang pamimigay ng mga titulo ng lupa sa mga kababayan natin. Kabi-kabilang pamimigay sa mga farmers, sa mga magsasaka, sa mga fisherman, kabi-kabilang pamimigay ng mga traktora, ng mga makabagong makinarya, kanya-kanyang kabi-kabilang pagdi-deliver ng mga dams, ng mga power plants. Ilan yung ginawa ngayon ni PBBM? 200 na power plants, mga kaibigan. At sinolusyonan pa ni PBBM ang problema, ang dekada ng problema sa kuryente ng Sikihor. My God! Napakagaling ni PBBM. Kaya naman ang mga DDS ay sobrang galit na galit na mga DDS kay PBBM dahil masyado niyang ginalingan. My goodness, napakagaling ng Pangulo natin. Kaya ang mga DDS talaga ay galit na galit sa kanya at gusto siyang paalisin sa pwesto dahil ang mga Pilipino ay talaga namang nakikita na kung gaano kagaling ang ating Pangulo. Pati yung mga kabataan, mga kaibigan, yung mga kabataan, yung mga bata, ay talaga namang sila ay talagang napapaamo talaga kay PBBM, mga kaibigan, dahil nakikita nila ang concern ni PBBM sa mga bata. Pinupuntahan ni PBBM, mga kaibigan, isa-isa, yung mga public schools. At yung mga public schools sa Tawi-Tawi, Basilan, Hulo, yung mga hindi naaabot ng mga presidente noon at binibigyan ng Starlink, internet, binibigyan ng tig-iisang mga laptop, yung mga teachers. My goodness, hindi nagawa yan. Hindi yan nagawa ni Duterte. Dahil sa panahon ni Duterte, kinurakot ang mga pambili ng mga laptop. Anong binili? Overpriced na laptop, low spec pa, my God, na hindi ka makapag-excel kasi low spec. Tapos ang mamahal, yung mga teachers nag-share na lang sa isang laptop. Pero ngayon, wow, ang sosyal ng laptop ng mga teachers. Sosyal at talaga namang high ang specification at talaga namang maganda. Talaga namang worth it. At mind you, ang sweldo ng mga teachers, tinaas ng Pangulo natin. My God, ngayon lang nangyari sa panahon ni PBBM na
pati yung mga sweldo ng kababayan, no, mga mamamayang Pilipino, tumaas ng 2 beses only in the time of President Marcos Jr. My God, ang galing talaga ng Pangulo natin. Lahat yan, hindi yan nagawa ni Duterte. Kaya mga kaibigan, ang mamamayang Pilipino ay napapamahal kay PBBM. Minamahal ng mamamayang Pilipino si PBBM dahil siya lang ang Pangulo na nakagawa nito, mga kababayan. Kahit hindi nyo man yan i-acknowledge, dahil hindi kayo nanonood ng mga presidential communications, hindi kayo nanonood sa PTV4, hindi kayo nanonood sa mga government pages, hindi kayo nanonood sa mga vloggers, sa mga PBBM, mga salamat PBBM, mga show na pinapakita ang mga achievements ng Pangulo natin. Hindi kayo nanonood niyan dahil ang gusto nilang pinapanood si Maharlika, yung mga naninira kay PBBM, yan ang gustong-gusto niyo pinapanood, di ba? Kaya wala kayong alam at hindi niyo alam kung ano ang ginagawa ng Pangulo natin. Pero, mga kababayan ko, mga DDS, kahit anong gawin yung galit sa ating Pangulo, kahit anong gawin yung paninira sa ating Pangulo, hindi nyo mapagkakaila na pati kayo ay nakikinabang sa mga ginagawa ngayon ng ating Pangulo. Lahat kayo ay nakikinabang sa ginagawa ngayon ng ating Pangulo. Isa pa, yung pagtatanggol ng ating Pangulo sa West Philippine Sea na hindi ginawa ni Duterte, pinamigay ni Duterte ang West Philippine Sea para lang humimod sa puwet ni Xi Jinping. Yan, hindi nagawa yan ni Duterte na ngayon ay ginawa ni PBBM. O, diba? Ano kayo ngayon? Di ba? So mag-follow na kayo sa aking page, Rich Admin TV. Sandali, pakita ko sa inyo, follow my page, Rich Admin TV, ha? Ito, pakita ko sa inyo, follow nyo to, ha? Mga DDS, follow nyo to. Rich Admin TV, ha? Okay. Ito. Rich Admin TV. Rich Admin TV. Follow nyo yan, ha, yung page ko. Follow nyo yan. Kasi wala ako ngayon sa Admin Rich TV, no? I-a-appeal ako pa yon. So, nasa Rich Admin TV ako, no? Mga kaibigan, i-a-appeal ako pa yung Admin Rich ko, no? So, i-follow nyo yan, mga kababayan, ha? Follow nyo ang aking page. At dyan po, mga kaibigan, ay nagpo-post tayo ng mga reels at kung ano-ano pa, mga guys, no? So, pakipollow na rin po yung aking TikTok page. Yan. So, ano pa, mga kababayan? Ano pa? Ito pa? Okay. Guys. Uy! Naka-1 oras na pala tayo, guys, no? Yan. Naka 1 hour na pala tayo. Bale. So, ito pa, mga kababayan, no? Yan. Hindi nagawa hindi nagawa ni PBBM, hindi nagawa ni Duterte yan, ha, mga kababayan, ha? Etong zero billing, no, mga hospitals, yan, mga kababayan, hindi nagawa ni Duterte yan. At ito, mga kaibigan, no, hindi ito nagawa ni Duterte. Kauna-unahang agro-solar at battery storage system sa bansa na magbibigay ito ng kuryente sa mahigit 158,000 kabahayan at dagdag kita para sa ating mga magsasaka. Pinangunahan ni President Marcos ang paglulunsad ng kauna-unahang hybrid agro-solar at battery storage system sa Batangas nitong Lunes, September 15, 2025. Layunin na itong maghatid ng malinis at maasahang enerhiya sa 158 kabahayan at bawasan ang polusyon. Pinagsasama rin ng proyekto ang solar power at agrikultura upang mas mapakinabangan ang lupa at mapalakas ang kita ng mga magsasaka. Nagpapasalamat ang Pangulo sa City Core at tinitiyak ang suporta ng mga susunod pang renewable energy projects. So mga kababayan, only in the time of President Marcos Jr. nagawa yan. Hindi yan nagawa ni Duterte. Hindi nagawa ni Duterte yan. Ang galing talaga ng Pangulo natin. Ano pa? Binalik ng Pangulo natin yung shipyard. No? Mga kaibigan, yung
pagawaan ng barko sa Pilipinas, ibinalik ng Pangulo natin. Hindi nagawa ni Duterte yan. Dahil ang ginawa lang ni Duterte sa kanyang kapanahon ay pumatay, tsubugi ng mga kababayan natin, ng mga maliliit na tao. Yun ang ginawa ni Duterte. Ang pumatay ng mga Pilipino na walang kalaban-laban. Wala siyang pakialam sa ekonomiya ng bansa. Walang pakialam si Duterte sa ating health issues. Walang pakialam si Duterte kung wala mang kuryente o wala mang tubig na maayos. Walang pakialam si Duterte. Ang pakialam lang ni Duterte ay kumita, pogo, padamihin ang mga Chinese dito, magkaroon ng mga birth certificate, magkaroon ng mga passport ang mga Chinese, at talaga namang ipamigay ang West Philippine Sea sa China at humimod sa puwet ni Xi Jinping. Yan ang ginawa ni Duterte. Pero ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para dalhin tayo sa bagong Pilipinas. Make sense? Alam na, diba? So mga kaibigan, hindi po magiging Pangulo ang isang Sara Duterte na allergic sa accountability. Hindi po yan magiging Pangulo. Hanggang pangarap na lang yan. Kumanta na lang kayo ng pangarap na lang ba o magiging katotohanan ba? Sara, magiging Pangulo ka ba? Pangarap ka na lang ba? Kung magiging katotohanan ba? Sara, magiging Pangulo ka ba? Kumanta na lang kayo ng gano'n, no? Dahil ang Sara Duterte nyo, hindi magiging Pangulo ng Pilipinas. Make sense? So mga kababayan, hanggang dyan na lang muna balik na lang tayo mamaya guys, no? Maraming salamat sa nanood. Shout out po sa lahat ng mga DDS, sa lahat po ng mga PBBM, sa lahat po ng mga Pinklawan. Shout out po, magkakaibigan po tayong lahat mga kaibigan, no? Lahat po kayo ay aking kaibigan. Wala po akong kaaway, no? Kahit isa. I love you all. Fight fake news, expose the truth. Bye-bye and God bless. Please double tap to like. Double tap niyo po ang video natin para kayo makapag-like at pakipollow na rin po ang aking Rich Admin TV sa Facebook at ang aking Admin Rich sa TikTok. Pakipollow po. Bye-bye and God bless. Shout out po sa inyong lahat.